Maniniwala ka ba kung sabihin ko na ang iyong tagumpay, iyong kita, iyong kalusugan, at pati na rin ang iyong mga relasyon ay kinokontrol ng isang invisible na programa na hindi mo man lang alam na umiiral? Para itong pagtatangkang manalo sa isang laro nang hindi mo alam na ikaw ay naglalaro. Karamihan sa mga tao ay nakakulong sa mga pattern na hindi nila sinadyang piliin. Hindi sila nabibigo dahil sa kakulangan ng pagsisikap, talino, o talento. Nabibigo sila dahil sila ay naprogramang mabigo. Naprograma. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 hakbang na paraan na pumutol sa siklong ito sa aking buhay at sa buhay ng libu-libong tao na natutunan itong gamitin. Isang bagay na natutunan ko sa hirap na paraan ay nakaramihan sa mga tao ay hindi kailanman tumigil, kahit saglit lang, para malinaw na desisyonan kung ano talaga ang gusto nila sa buhay. Alam nila kung ano ang ayaw nila. Ayaw nila ng utang. Ayaw nila manatili sa parehong trabaho. Ayaw nila makaramdam ng pagkabalisa tuwing linggo ng gabi. Pero kapag tinanong ko, ano ba talaga ang gusto mo? Mananahimik sila. O sasagot ng pangkalahatan, tulad ng gusto kong maging masaya, gusto ko ng kalayaan, gusto kong kumita ng mas maraming pera. Pero hindi iyon malinaw. Hindi iyon tiyak. Hindi iyon layunin. Isang hangarin lang iyon na lumulutang sa hangin, walang direksyon. Nang unang umupo si Ray Stanford sa akin, ako ay lubhang nalugmok. Kumikita ako ng $4,000 kada taon at may $6,000 na utang. Wala akong kinabukasan. Hindi niya tinanong kung saan ako nag-aral o ano ang kaya kong gawin. Tinanong niya kung ano ang gusto ko. At nang hindi ko masagot, sinabi niya, simulan mo dyan. Binigyan niya ako ng isang card at hiniling na isulat ko ng eksakto kung ano ang gusto kong makamit. Sinulat ko ang $25,000. Maaaring maliit iyon ngayon, pero noon para sa akin, parang humihingi ako ng $1 bilyon. Wala akong ideya kung paano iyon mangyayari at sa totoo lang, hindi ako naniniwala na mangyayari iyon. Pero naniwala ako na siya ay naniniwala. At iyon ay sapat na upang subukan ko. Iyon ang unang pagkakataon na may nagturo sa akin na ang kalinawan ng layunin ang unang tunay na hakbang patungo sa tagumpay. Hindi sapat ang pagnanais lang. Kailangan mong tukuyin. Bigyan ng anyo. Pangalanan. Ibigay ang halaga. Para maintindihan ng iyong subconscious kung ano ang hahanapin. Kung hindi mo sasabihin ng eksakto kung ano ang gusto mo, paano mo inaasahang makamit ang iba kaysa sa mayroon ka na? At tingnan mo, hindi lang ito maganda lang na payo. Ito ay agham. Napatunayan na ng neuroscience na kapag nagtatakda ka ng tiyak na mga layunin, ang iyong utak ay nag-a-activate ng bahagi na tinatawag na reticular activating system. Para itong nag-i-install ka ng internal radar na nagsisimulang i-filter ang mga mahalaga at hindi pinapansin ang mga hindi magdadala sa iyo sa destinasyon. Napansin mo ba na kapag nagdesisyon kang bumili ng pulang kotse, nakikita mo na ang mga pulang kotse kahit saan? Iyon din ang prinsipyo. Ang atensyon ay ginagabayan ng focus. At ang focus ay umiiral lamang kung may kalinawan. Ngunit dito pumapasok ang malaking pagtutol na dala ng karamihan sa mga tao. Pero Bob, paano kung mali ang hinihingi ko? Paano kung mali ang pagpili ko? Naiintindihan ko. Paralisis ang takot magkamali. Mas lalo pang nagpaparalisa ang takot mangarap ng sobra. Dahil ang paradigma na itinuro sa atin ay ang mangarap ng malaki ay delikado, nakakapagod, at hindi makatotohanan. Pero ito ay isang programa lang. Walang batayan. Walang sinuman ang nabigo dahil nangarap ng sobra. Nabigo ang mga tao dahil tinanggap nilang mabuhay sa ibaba ng kanilang kakayahan. Ang pinakamalaking trahedya ay mabuhay ng buong buhay nang hindi kailanman naranasang habulin ang isang layunin ng may paniniwala. Gumising araw-araw na alam eksakto kung ano ang iyong binubuo. At ito ang nagbabago ng lahat. Binabago nito ang paraan ng iyong pag-ugali. Binabago nito ang paraan ng paggamit mo ng oras. Binabago pati ang mga oportunidad na dumarating dahil sa wakas nakikita mo na ang mga bagay na dati hindi mo napapansin. At kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang isang card sa aking bulsa. Na may nakasulat na aking kasalukuyang layunin. Dahil kahit pagkatapos ng dekada ng pag-aaral, milyon-milyong nakamit, mga kumpanyang itinatag sa iba't ibang bansa, pareho pa rin ang prinsipyo, ang kalinawan ay nagdudulot ng kapangyarihan. Hindi mo nakakamit ang hindi mo tinutukoy. Naalala ko ang isang matandang lalaki na nakilala ko sa isa sa aking mga seminar.
Sinabi niya na 25 taon na siyang nasa parehong trabaho. Palagi niyang pinangarap na magtayo ng sariling negosyo, pero hindi niya kailanman naramdaman na handa siya. Wala siyang sapat na pera o tamang panahon. Sinabi niyang sumusuko siya sa tuwing gagawa siya ng plano. Alam mo ba bakit? Dahil hindi niya kailanman isinulat. Hindi niya kailanman tinukoy. Hindi niya inilagay sa papel bilang isang tunay na bagay. Dala-dala niya ang ideya sa isip niya bilang isang marupok na draft na madaling mabura ng mga hamon sa araw-araw. Noong araw na yon, lumabas siya ng silid na may card sa bulsa. At ilang buwan matapos iyon, nagpadala siya sa akin ng isang sulat na nagsasabi na sinimulan na niya ang maliit niyang negosyo sa paggawa ng kahoy. Hindi dahil nagkonspira ang universo, kundi dahil. Hindi ito nangyari dahil biglang lumitaw ang pera na parang mahika. Nangyari ito dahil sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya kung ano talaga ang gusto niya. At nagbago nito ang paraan ng kanyang pakikipag-usap sa mga tao, kung paano siya naghahanap ng solusyon, at kung paano niya hinarap ang takot. Maaaring nandito ka ngayon sa puntong ito, iniisip, ngunit hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kaya magsimula ka sa paggawa ng desisyon. Pumili ng isang numero, isang halaga ng kita, isang profesional na layunin, isang karanasan sa buhay. Isulat mo ito. Basahin araw-araw. Isipin ito na parang totoo na. Dahil kung paulit-ulit mo ito ng sapat na panahon, magsisimulang gumana para sa iyo ang iyong subconscious mind. At magsisimula ng mag-ayos ang mga piraso. Ganyan ang nangyari sa akin. Kumikita ako ng sapat lang para mabuhay, pero nagsimulang kumilos na parang kumikita ako ng 25,000 piso. Pagkatapos, 100,000 piso. At pagkatapos, 1,000,000 piso. Hindi dahil mayroon na akong pera noon, kundi dahil naroon na ang aking isip. At ang panlabas na mundo ay palaging sumusunod sa isip na alam kung saan ito patungo. Kaya tinatanong kita, ano talaga ang gusto mo? Huwag mo akong sabihan kung ano ang iniisip mong kaya mong makamit. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang gusto mo kung lahat ay posible. Dahil maniwala ka posible. Ngunit para lang sa mga may tapang na ideklara, nakasulat sa kanilang sarili kung ano ang nais nilang likhain. At dalhin ito sa iyong bulsa at puso araw-araw. Hanggang ang imposible ay maging isang gawi. Matagal kong inisip na ang problema ay kakulangan sa kaalaman. Kaya mas marami akong binasa. Mas maraming pinag-aralan. Nakipag-usap sa mas matatalinong tao. Pero patuloy kong nakikita ang mga taong may 3 o 4 na diploma na nabibigo. Kasabay nito, nakikita ko rin ang iba na may mas kaunting pag-aaral na umuunlad, dumodoble ang mga negosyo, at namumuhay ng malaya. Hindi ito makatwiran para sa akin. Hanggang may nagsabi sa akin ng isang pangungusap na nagbago ng lahat, ang kaalaman ay hindi nagpapabago ng ugali. Ang nagpapabago ng ugali ay kung ano ang nakaprograma sa loob mo. Bumagsak ito na parang bomba sa aking kamalayan. Dahil hanggang noon, inisip ko na kailangan ko lang matuto pa. Ngunit sa katotohanan, kailangan kong i-unlearn ang lahat ng na-install sa akin nang walang pahintulot ko. Ganun ko natuklasan kung ano ang paradigma. Isang hanay ng mga paniniwala, gawi, at persepsyon na gumagana sa autopilot sa antas ng subconscious. Ito ang nagdidikta kung paano ka tumugon, mag-isip, magdesisyon, at kumilos. At higit sa lahat, nililimitahan nito kung gaano kalaki ang pinapayagan mong lumago. Alam mo ba ang invisible ceiling na hindi mo kailanman malalampasan? Ang halagang palagi kang lumalapit pero hindi kailanman natatawid. Ang sitwasyon na paulit-ulit sa iyong buhay na parang isang cycle na hindi nagtatapos. Lahat ito ay sintomas ng isang paradigma. Hindi ito malas. Hindi ito kakulangan sa talento. Ito ay programming. Nagulat ako nang matuklasan na ang paradigmang ito ay nagsimulang mabuo bago ko pa man malaman kung ano ang pera. Lumaki ako sa pakikinig na mahirap, na limitado ang mga bagay, na matindi ang mundo. Nabuhay kami sa isang kapaligiran ng rationing, digmaan, at krisis. At lahat ng ito ay pumasok sa aking subconscious bilang isang absolutong katotohanan. Walang sinuman ang nagsabi nito ng masama. Ito lang ang alam ng mga matatanda. Pero ganun na isulat ang aking programa. Walang filter. Walang pagtatanong. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabubuhay ng mga dekada sa parehong lifestyle, parehong uri ng relasyon, at parehong mga paulit-ulit na problema. Dahil ang mga paradigma ay parang riles ng tren.
Pwede mong palitan ang vagon, pintura, makina pero kung pareho pa rin ang riles, pareho pa rin ang destinasyon. Ang tanging paraan para baguhin ang destinasyon ay baguhin ang riles. At nangangailangan ito ng higit pa sa lakas ng loob. Nangangailangan ito ng reprogramming. Nagsimula ako sa pagbabagong ito nang maunawaan ko na ang aking katawan ay isang instrumento lamang ng kung ano ang nakaprograma sa aking isip. Doon ko napagtanto, ang aking mga resulta ay hindi tinutukoy ng aking malay na intensyon, kundi ng kung ano ang tahimik na gumagana sa loob ko araw-araw. Ang paraan ng paggamit ko ng oras, kung paano ko tinitingnan ang pera, kung paano ko ini-interpret ang mga oportunidad, lahat ng ito ay sinasala ng isang invisible system. At ang system na yon ay kailangang mapalitan. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na halos walang nagsasabi, ang pagbabago ng paradigma ay hindi madali. Simple ito, pero hindi madali. Dahil ito ay tutol. Iiyak ito sa loob mo. Pipigilan kang magduda, mag-procrastinate, at maghanap ng mga dahilan. Dahil ayaw nitong mawala. Gusto nitong manatili. At dahil dito maraming tao ang bumabalik sa dati nilang mga pattern, kahit na nangako sila sa kanilang sarili na ngayon ay magtatagumpay na ako. Ang magandang balita ay maaari kang mag-install ng bagong paradigma. Paano? Sa pamamagitan ng pag-uulit. Sa pamamagitan ng emosyon. Sa pamamagitan ng visualization. Sa pamamagitan ng mga consistent na desisyon. Hindi ito tungkol sa pag-convince sa mundo. Tungkol ito sa pag-convince sa iyong sarili. Magsimula ka sa pagtukoy kung anong pattern ang nais mong baguhin. Pagkatapos, isulat ang isang bagong pahayag, isang bagay na malinaw na nagsasabi kung paano mo gustong mabuhay, kung sino ang nais mong maging, at kung ano ang nais mong makamit. Ulitin mo ito. Damhin mo ito. Kumilos ka na parang totoo na ito. Dahil, sa paglipas ng panahon, tatanggapin ng iyong subconscious ang bagong code na ito. Naalala ko ang isang pangyayari na hindi ko malilimutan. Isang ginang ang lumapit sa akin pagkatapos ng isang seminar. Siya ay 58 taong gulang at nagtrabaho bilang isang sekretarya ng higit sa 30 taon. Palagi niyang pinangarap na magbukas ng isang panaderya, ngunit sinasabi niyang hindi iyon ang kanyang tipo. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya, dahil sinasabi ng nanay ko na ang ganoon ay para sa mga hindi nag-aral. At nag-aral ako para magkaroon ng katatagan. Tingnan mo, hindi talaga yon ang kanyang paniniwala. Isa itong paradigmang minana na tinanggap ng hindi tinatanong. Namumuhay siya ayon sa paradigmang ng kanyang ina, hindi sa kanya. Nang matanto niya ito, siya ay umiyak. Nakapagpalaya iyon ng isang bagay sa loob niya. 3 buwan pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe na may litrato ng kanyang unang naibentang order. Alam mo ba kung ano ang patunay nito? Na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag pinapayagan mo ang iyong sarili na questionin ang programang tinanggap mo. Hindi lahat ng itinuro sa iyo ay totoo. At higit sa lahat, hindi lahat ng pinaniwalaan mo tungkol sa sarili mo ay panghuli. Maaaring buong buhay mo kang nabuhay sa isang limitadong paradigma, ngunit kailangan mo lamang ng isang matibay na desisyon na suportado ng paulit-ulit na aksyon upang magtanim ng bago. At kapag naitatag na ang bagong paradigma, hindi lang basta bumubuti ang resulta, ito ay nagbabago ng lubusan. Dahil ngayon, kumikilos ka ng naaayon sa nais mo, hindi na lumalaban sa sarili mo. At ito ang pinakamalaking kalayaan na maaari mong makamit, maging inhinyero ng iyong sariling isip, may akda ng iyong bagong code, tagapagtayo ng iyong sariling mga landas. Dahil kapag binago mo ang nasa loob, nagsisimula ring mag-ayos ang lahat sa labas upang ipakita ang bagong katotohanan ito. Isa sa mga pinakamapaminsalang paniniwala ay ang ideya na wala tayong oras. Karamihan sa mga tao ay sinasabi ito na parang ito ay isang tiyak na katotohanan, gusto kong gawin pero wala akong oras. Kung may mas maraming oras lang ako, mag-aaral ako. Kapag may oras na ako, alagaan ko ang sarili ko. At ang hindi napapansin ng marami ay ito ay isa lamang paraan na ginagamit ng paradigma para mapanatili ang lahat sa dati nitong kalagayan. Ang katotohanan ay pareho, ang dami ng oras ng bawat isa sa atin, 24 na oras. Walang may higit o kulang. Ang pagkakaiba ay hindi sa oras, kundi sa kung paano mo ito ginagamit. At sino ang kumokontrol sa paggamit na iyon? Ang iyong paradigma. Itinuro sa akin ni Earl Nightingale, isa sa pinakaproduktibong tao na nakilala ko, ang isang mahalagang bagay, walang nakakapamahala sa oras.
Ang pinamamahalaan mo ay ang iyong mga gawain sa loob ng oras. Habang nagkakape kami, naging malinaw ito sa akin. Tinanong ko siya, Earl, paano mo napamahalaan ng mahusay ang iyong oras? Tumingin siya sa akin ng seryoso at sumagot, Bob, walang namamahala sa oras. Katuwaan lang yan. Hindi nagbabago ang oras. Ang kaya mong pamahalaan ay kung ano ang ginagawa mo dito. Iyon ay nagpaliko ng mundo ko. Sinubukan kong ayusin ang buhay ko sa mga schedule, pamamaraan, at walang katapusang listahan, ngunit nanatili akong hindi produktibo, pagod, at stagnant. Hanggang sa napagtanto ko na ang problema ay hindi ang schedule. Ito ay ang aking paradigma. Siya ang nagdidikta kung ano ang ginagawa ko sa mga unang oras ng araw. Siya ang nagsasabi na ayos lang mag-aksaya ng oras sa mga distractions, ang mahalaga ay magmukhang abala. At dito ang punto, ang maging abala at ang maging produktibo ay magkaibang bagay. Karamihan sa mga tao ay abala buong araw. Pero abala sa ano? Sumasagot ng email, nag-aayos ng mga emergency ng iba, nag-scroll sa telepono nang hindi namamalayan kung ano ang tinitingnan. At sa pagtatapos ng araw, nararamdaman nila ang pagod at pagkadismaya. Nangyayari ito dahil, hindi namamalayan, nakulong sila sa isang otomatikong paggamit ng oras. Isang paggamit na naprogram mula pagkabata. Marahil lumaki sila na nakikita ang mga magulang na laging nagmamadali, palaging abala, at palaging sinasabi na wala silang oras. Ito ang nagiging norma. Ito ang nagiging pagkakakilanlan. At kapag sinubukan mong lumabas sa siklong ito, mag-organisa, at unahin ang sarili mo, lalabas ang guilt. Dahil sinasabi ng paradigma, makasarili yan. Dapat kang gumawa ng kapaki-pakinabang na bagay. At ang pinakamalungkot ay ang pag-aaral, pag-iisip, at pagpaplano ay hindi mukhang kapaki-pakinabang para sa mga naprogram na magmadali buong araw. Ang nagbago sa buhay ko ay nang magtatag ako ng bagong gawi, gumising ng 1 oras ng mas maaga at gamitin ang oras na yon para mag-aral. Hindi para magtrabaho. Hindi para mag-ayos ng problema. Para pag-aralan ang isip. 1 oras bawat araw. Maaaring maliit ito, pero sa katapusan ng 1 taon, ito ay 9 na linggo ng pag-aaral. 9 na buong linggo. Katumbas ito ng 2 buwan ng malalim na pagbabago. At sapat na yon upang muling iprogram ang isang lumang paradigma. Naisip mo na ba kung paano ang magiging buhay mo kung babaguhin mo lang ito? Iyan lang. Ang paraan ng paggamit mo sa unang oras ng araw. Dahil sa unang oras na yon, ang iyong isipan ay pinakabukas, pinakatanggap, at hindi gaanong naapektuhan ng mga panlabas na stimuli. Sa sandaling iyon mo itatanim ang mga butil na magtatakda ng takbo ng iyong araw. At kung sisimulan mo ang araw na naghahabol sa oras, patuloy kang maghahanap hanggang sa katapusan. Ngunit kung sisimulan mo ito ng may linaw, intensyon, at focus, lahat ay muling ayusin. Nakilala ko ang isang binata na nagtatrabaho sa 2 trabaho at sinabing hindi siya nakakakuha ng oras para mag-aral. Ngunit gusto niyang umunlad at baguhin ang kanyang karera. Hinamon ko siya na gumising ng 1 oras ng mas maaga sa loob ng 30 araw at gamitin ang oras na yon para mag-aral ng 1 paksa. Nag-resist siya. Sinabi niyang imposible na natutulog siya ng gabi at pagod siya. Ngunit sinubukan niya. At sa ika-20 araw, nagpadala siya ng mensahe sa akin na nagsasabing may nagbago sa loob niya. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pinag-aralan, kundi ang pakiramdam ng pagkontrol. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang may hawak ng oras niya. 6 na buwan pagkatapos, iniwan niya ang isa sa mga trabaho at nagsimulang magnegosyo. Ito ang kapangyarihan ng muling pag-aayos ng oras. Kapag kinukuha mo ang kontrol ng iyong mga oras, kinukuha mo rin ang kontrol ng iyong buhay. At huwag kang magpalinlang, susubukan ng lumang paradigma na sirain ito. Sasabihin nitong kailangan mong matulog ng mas mahaba, maaari kang magsimula sa susunod na linggo, ngayon ay hindi magandang araw. Ngunit hindi ito totoo. Isa lamang itong lumang programa na sinusubukang mabuhay. At nakita mo, napatunayan na ng agham na mabilis na nag-a-adapt ang ating utak sa mga bagong gawi. Ang mahirap ngayon ay nagiging routine bukas. At ang hindi komportable ay nagiging kailangan. Ang sikreto ay sa pagtitiyaga. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang bagong gawain ng sapat na tagal, nagiging otomatiko ito. At ang dati ay pumipigil sa'yo, ngayon ay nagtutulak sa'yo. Ang paraan ng paggamit mo sa iyong oras ay direktang salamin ng iyong imahe sa sarili.
Ang mga taong nakikita ang kanilang sarili bilang mahalaga, bilang mga lumikha ng kanilang sariling kapalaran, ay hindi nag-aaksaya ng oras. Pinoprotektahan nila ito. Madali silang nagsasabi ng hindi. Inuuna nila ang mga bagay na nakakatulong, hindi ang mga nakaka-distract. Hindi mo kailangan ng mas maraming oras. Kailangan mo ng bagong paradigma kung paano ito gamitin. Dahil sa huli, ang oras ay hindi dumaraan ng mas mabilis para sa sinuman. Pareho lang ito sa lahat. Ang tanong ay, ano ang binubuo mo habang dumaraan ang oras? Dahil 1 taon mula ngayon, titingin ka sa likod at tatanungin mo ang sarili mo, ano ang ginawa ko sa 24 na oras na natatanggap ko araw-araw? Sana ang sagot ay hindi, sinubukan ko lang mabuhay, kundi binuo ko ang buhay na gusto ko. Nagsisimula ang lahat sa 1 oras. Isang desisyon. At tapang na lumabas sa otomatikong paggalaw. May punto sa paglalakbay na napagtatanto mo na kahit gaano ka man mag-aral, magplano, o mag-organisa, kung hindi mo babaguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili, at kung paano mo nararamdaman ang buhay na nais mo, wala talagang tunay na pagbabago. At dito pumapasok ang isa sa pinakaminim na kakayahan ng isip, ang imahinasyon. Karamihan sa mga tao ay iniugnay ang imahinasyon sa pantasya. Iniisip nila na ito ay para sa mga bata, walang kabuluhan, walang praktikal na aplikasyon. Ngunit hindi nila napapansin na lahat ng umiiral sa pisikal na mundo ay unang isang mental na imahe. Bawat gusali, bawat tulay, bawat kumpanya, bawat imbensyon ipinanganak sa isip ng isang tao. Nagsisimula ang lahat sa hindi nakikita. At ito rin ay totoo para sa iyong buhay. Hindi mo mararanasan ang isang bagay na hindi mo unang naramdaman bilang totoo sa iyong imahinasyon. Hindi pinagkakaiba ng subconscious ang totoo at ang pinaniniwala ang may emosyon. Hindi ito nagtatanong kung totoo ba ito, tinatanggap lang niya. At dahil dito, maraming tao ang patuloy na inuulit ang masasamang karanasan. Dahil patuloy nilang pinapakain ang mga mental na larawan ng kakulangan, pagkabigo, at pagtanggi. Inuulit ng isip ang itinanim at pinagyaman. At hindi namamalayan, araw-araw ini-imagine ng tao ang mga bagay na ayaw niyang maranasan. Nang nagsimulang gamitin ko ang imahinasyon ng may kamalayan, nagbago ang lahat. Naalala ko ang isang mahalagang sandali sa aking buhay nang kumikita na ako ng malaki sa aking cleaning company. Nakapagpalawak ako sa ilang mga lungsod, kabilang na ang London. Nakapagstay ako malapit sa London Hilton sa Park Lane at madalas akong pumunta sa pinakamahal na club sa lungsod, ang Playboy Club. Dito ako kumikita at nawawala ng pera na parang paghinga lang. Para itong kalayaan. Ngunit isang gabi, mag-isa, nagtanong ako sa sarili ko, paano ako napunta dito? At doon ko naunawaan ang isang malalim na bagay, binago ko ang aking kita, hitsura, status pero ang aking imahe sa sarili ay nanatiling pareho ng dati. Ginagamit ko ang pera ko parang natatakot akong mawala ito. Dahil sa kaibuturan ng puso ko. Hindi ko pa nakikita ang sarili ko bilang isang taong karapat-dapat sa buhay na yon. Naiisip ko ang material na tagumpay, ngunit hindi ko naisip ang pagkakakilanlan na sumusuporta rito. Itinuro nito sa akin na ang imahinasyon ay kailangang ganap. Hindi sapat na makita lamang ang bagong kotse, ang bahay ng mga pangarap o ang pera sa bangko. Kailangan mong makita ang iyong sarili bilang taong iyon. Maramdaman na nabubuhay ka sa realidad na iyon. Tumugon ng emosyonal na parabang totoo na ito. At dito nagsisimula ang malaking hamon, tutol ang iyong isipan. Sasabihin nito na ito ay kasinungalingan, labis-labis, na hindi iyon ikaw. Ngunit iyon ay lumang paradigma lamang na sinusubukang protektahan ka mula sa hindi kilala. Dahil ang bago, kahit na mas maganda, ay nakakatakot. Hindi comfortable. Nangangailangan ng tapang na emosyonal. May isang napaka-interesanteng pag-aaral na isinagawa ng mga cognitive psychologist mula sa Harvard University na nagpakita na halos pareho ang mga bahagi ng utak na nag-a-activate kapag malakas nating ini-imagine ang isang karanasan tulad ng kapag tunay natin itong nararanasan. Ibig sabihin nito, sa pamamagitan ng pag-imagine na kumikilos, nakararamdam, at tumutugon bilang bagong bersyon ng iyong sarili, literal mong tin-train ang iyong utak na tanggapin ang realidad na iyon bilang pamilyar. At ang pamilyar, hinahanap ng iyong nervous system. Nagbabago ang iyong mga desisyon. Nag-aayon ang iyong mga kilos. Dumadating ang mga oportunidad dahil nagsisimula kang makilala ang mga ito. At narito ang hindi napapansin ng maraming tao, hindi mo naakit ang gusto mo. Inaakit mo ang kung sino ka. Ang iyong vibration.
At ang iyong vibration ay tinutukoy ng emosyon na pinananatili mong buhay. Kung ginugugol mo ang araw na nag-aalala, natatakot, muling nilalakad ang mga pagkatalo sa nakaraan, iyon ang ipinapadala mo sa universo at sa iyong subconscious. Ngunit kapag nagpasya kang bawat araw ay maglaan ng oras upang bumuo ng imahe ng buhay na gusto mo, at isinasabuhay mo ang imaheng iyon ng may emosyon, na parabang naroroon ka na parabang iyon na ito nagsisimula kang baguhin ang frequency kung saan ka gumagana. Eksakto ito ang ginawa ni Mikey, isang tao na nagtatrabaho sa akin. Pumasok siya sa aking kumpanya bilang isang babysitter. Walang karanasan sa negosyo. Ngunit araw-araw, nang hindi nagpapatigil, siya ay sumusulat at nagdi-visualize ng buhay na gusto niyang buhayin. At hindi lang kung ano ang gusto niyang magkaroon, kundi kung sino ang gusto niyang maging. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang kilos. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, kung paano siya kumilos, kung paano siya gumawa ng desisyon. Ngayon, siya ang direktor ng marketing at operasyon sa aking kumpanya. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil napakalakas ng kanyang imahinasyon sa loob ng mahabang panahon, kaya't wala nang pagpipilian ang kanyang subconscious, kundi tanggapin ito. Maaari mo ring gawin ang parehong bagay. At alam kong maaaring ngayon ay mahirap ito sa'yo. Maaaring sabihin ng iyong isip na sobra ang iyong mga pangarap, na hindi ito para sa'yo, na iba ang realidad. Ngunit ang tanging paraan upang baguhin ang realidad na iyon ay ang pag-imagine ng iba. Dahil walang nagtayo ng bagay na hindi niya nakikita. At kung hindi mo man lang ma-imagine ang buhay na gusto mo, paano mo inaasahang mabubuhay ito? Maglaan ng 10 minuto bawat araw. Pumikit ka. Huminga ng malalim. Imagine ng detalyado. Tingnan ang mga kulay, pakinggan ang mga tunog, maramdaman ang mga emosyon. Imagine ang paggising mo sa lugar na iyon, kasama ang mga taong iyon, ginagawa ang trabahong iyon, pinangangasiwaan ang perang iyon. Imagine na para kang naroon na. At gawin ito ng sobrang makatotohanan na kikilos ang iyong katawan. Gumigil, ngiti, luha. Ito ay tanda na naabot mo ang tamang antas. Ang antas kung saan nagsisimula ang lahat. At ipagpatuloy mo. Kahit na mukhang katawa-tawa. Kahit na hindi ka makakita ng agad na resulta. Ang binhi ay hindi tumutubo kinabukasan. Ngunit lumalaki ito ng tahimik. At kapag sumibol ito mula sa lupa, mayroon na itong ugat na napakalalim na walang makakaalis nito. Ang iyong imahinasyon ay iyong hardin. Gamitin mo ito. Hulmahin mo ito. Maniwala ka rito. Dahil lahat ng gusto mo ay umiiral na. Naghihintay ito sa iyo sa loob mo. Ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong makuha mula sa video na ito ay simple, ngunit nagbabago, magpasya ng malinaw kung ano ang gusto mo. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon o ano ang nangyari sa iyo hanggang ngayon. Kung hindi ka magdedesisyon ng matatag at may kamalayan tungkol sa gusto mo, magpapatuloy ang mundo na magdesisyon para sa iyo. At maniwala ka sa akin, ang mabuhay ng walang direksyon ay ang pinakamatibay na paraan upang mabuhay ng automatic, inuulit ang parehong siklo araw-araw. Ang nagpapabago ng lahat ay ang desisyon. Ang malinaw na desisyon, kasabay ng pag-uulit at damdamin, ay nagsisimulang muling programa ang iyong paradigma. At kapag nangyari ito, ang imposibleng nagiging lohikal. Ang mga pangarap ay nagiging maaabot. At nagsisimula ka ng tunay na bumuo ng bagong realidad. Ngayon, kung ito ay may kahulugan para sa iyo, at sigurado akong may naantig sa loob mo, huwag kang huminto dito. Ang susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang. Palalawakin nito ang iyong pananaw palalo at ilalapit ka ng 1% na mas mabuti kaysa sa ngayon. At ang 1% bawat araw, kaibigan ko, ay nagpapabago ng lahat. Salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Makikita kita sa susunod na video. Magpatuloy tayo ng magkasama sa paglalakbay na ito.